At sa Santa Ana, lalawigan naman ng Cagayan, mas kinakakatukutang puto ng mga mangingisda ang pagkagutom kaysa sa pagpapalipad ng racket ng North Korea. Kaya sa kabila ng pagpapabawal sa pangingisda o yung tinatawag na no fishing policy, hindi nagpapigil ang ilang mangingisda na pumalaot pa rin. Mula sa Cagayan, nakatutok live si Joseph Morong. Joseph! Mike, bukod dyan ay pinagbawalan din na magbiyahe ng malalayo yung ilang bangka dito galing sa Santa Ana, Cagayan. Bunsod pa rin yan ang panganib na posibleng dala noong pagbagsak ng debris mula sa rocket na papakawalan daw ng North Korea. Pero pinayagan, Mike, ng Coast Guard, pero limitado lamang yung area na pwede nilang pangisdaan, yung ilan natin mga mangingisda dito sa probinsya. Tumanda ang Philippine Coast Guard sa karagatan ng Santa Ana, Cagayan. Sa paligid ng bayan, namataan pa rin namin ang ilang mga nangingisda. Ang Santa Ana ay kasama sana sa no fishing zone bilang pag-iingat kapag pinalipad na ng North Korea ang kanilang Unha-3 rocket sa pagitan ng April 12 hanggang 16. Ang takot ng mga mangingisda, wala silang kakainin sa 4 na araw kung pagbabawalan sila mangisda. Kaya ang kompromiso, payagan sila pero limitado sa 15 kilometers na municipal water zone. Pinapayagan ng Coast Guard yung mga mangingisda na tulad niyan dun sa loob noong tinatawag nila na municipal waters, no? At ngayon ang distansya natin ay tinatayang mga 3 to 4 kilometers from the coastline. So medyo malayo pa yung distance, no? Yung palugit para dun sa municipal waters. Sa ngayon, kakausapin ng Coast Guard yung titingnan na yung mga bangka. Dumikit kami sa bangka at saka pinakiusapan ng detachment commander ng Coast Guard ang kapitan ng bangka na huwag nang masyadong lumayo. Pumayag naman ang mga bangkero. Precaution na situations kasi madamdama mabagsakan na kayo sila. Dito lang sa municipal, sa mga malalapit lang, allowed sila sir. Kasi hindi mo sila mapigilan. Pero sa Eastern Seaboard, yan ang hindi natin papayagan. Sa Port Irene, nakadaong ang patrol ship ng Coast Guard na dumating nung Sabado galing pang Cavite. May kakayanan itong rumesponde kung magkaaberya sa karagatan lalo na sa exclusion zone. 24/7 kaming naka-standby. Anytime pwede kaming umalis para magpatrol. At saka anytime pwede kaming umalis kung ano mang sakuna mangyari sa dagat. Bilang pag-iingat, pinagbawalan ng Coast Guard ang pagbiyahe ng mga bangkang ito sa Maconacon at Divilacan sa Isabela. 8 oras kasi ang biyahe kaya ayaw itong ipagsapalaran ng Coast Guard. Kaya sina Perla Espanya na galing pang Maynila at uuwi sana ng Isabela, walang nagawa kundi pansamantala munang tumigil dito sa bunkhouse, mga temporary shelter na karaniwang ginagamit ng mga na-stranded ng bagyo. Yeah, after 4 days pa daw bago biyahe. Bakit daw hindi dito niya? Hindi ko po alam yung kasasabi nila, yung papaano daw na satellite, hindi ko rin alam. Okay lang naman kayo dito? Kung wala naman po kaming choice Wala naman ibang masakyan. Kahapon po, mga Friday po sana, kaya lang dahil po sa hindi daw muna aalis. Dahil daw saan? Yung ng Korea. Abala. Makihintayin daw muna ng Coast Guard na lumipas yung window time na ibinigay ng North Korea hanggang April 16 bago nila payagang maglayag yung mga bangka papuntang Isabela. Mike? Maraming salamat, Joseph Morong.